Sa isang tahimik na maliit na bayan na tatawag na Kelly Hopkinsville sa Kentucky, may nangyari na magiging bahagi ng kasaysayan. Isang mainit na gabi ng tag-init noong 1955 at chill lang ang lahat. Pero hindi nila alam ay may extraordinary encounter na magkaganap. Noong madaling araw, nakita ng dalawang pamilya ang mga kakaibang nilalang na hindi mo ma-explain. Ang mga nilalang na ito ay tinawag na Hopkinsville Goblins. Huwag kang mag-imagine ng mga green aliens na may laser guns hindi ganun ang itsura nila. Maliliit lang sila, gray ang kulay, tapos ang laki ng mata nila at kulay itim na parabang tinitignan ng kaluluwa mo. Bigla na lang sumusulpot ang mga kakaibang bisita na ito, nagdudulot ng matinding takot at pangamba sa mga tao doon. Nagulat ang mga pamilya, hindi nila alam kung ano ang gagawin sa mga hindi pangkaraniwang nilalang. Ang pagtatagpo ay tumagal ng ilang oras na parang walang katapusan at nag-iwan ng malalim na trauma sa lahat ng nakakita. Ang balita ay naging viral sa buong lungsod. Ang daming chismis na lumabas habang ang mga tao ay nagtataka kung ano ba talaga ang nangyari. Prank nga lang ba yun? Baka naman nagkamali lang sila at akala nila ay aliens ang mga nilalang na yun. O totoo kayang nakasalamuhan ng mga pamilya na yun ang mga nilalang mula sa ibang mundo? Ano ba talagang nangyari ng gabing yun? Hoax lang ba talagang Hopkinsville Goblins o baka naman pinaglalaroan lang sila ng kanilang isip? O hindi naman kay totoong ihinaras ng mga alien na ito ang mga walang malay na tao? Samahan mo kong tuklasin ang misteryo at alamin ang kakaiba at kagilagilas ng mundo ng mga Hopkinsville Goblins. Pero bago natin simulan, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Noong summer 1955, ang pamilyang Suttons ay nakatira sa isang tahimik na lugar ng southwestern Kentucky. May farmhouse sila na sobrang proud sila at masaya. Hanggang sa isang gabi, nag-iba ang lahat sa buhay nila. Sa nakakakilabot na gabi ng August 21, nakaranas ang mga Sutton ng matinding takot. Nagmadali silang pumunta sa pinakamalapit na istasyon ng pulis, desperado na i-share ang kanilang nakakatakot na kwento. Ang nagpaiba sa kwento na ito ay ang mga encounters ng mga aliens ay usually sandali lamang, malayo at nakita lamang ng konting tao. Pero ang encounter ng mga Suttons ay ibang-iba. Umabot pa ito ng ilang oras, nangyari ng sobrang lapit at personal at hindi lang isa o dalawa ang mga witness kundi 12. Tulad ng inaasahan mo, ang balita tungkol sa kahanga-hangang insidente na ito ay mabilis na kumalat sa lahat. Nakakuha ng atensyon ng parehong lokal at pambansang media. Nagbigay pa nga ito ng ideya ng Little Green Man kapag tinutukoy ang mga aliens. Pero hindi naman talaga sinabi ng mga saksi na berde ang mga nilalang. Maliit lang, media nga naman. Sa sentro ng Kelly sa Kentucky, sa farm ng pamilyang Sutton, nangyari ang amazing sighting na to. Ang farmhouse ay isang simple, walang pinturang bahay na walang tubig, phone line, radyo, TV o libro. Ang mga Sutton ay namumuhay ng simple lamang, malayo sa mga modern amenities. Sa 12 witness, 11 ang nakapunta sa police station noong gabing yun. Kasama nila ang 8 adults at 3 bata na sobrang takot na takot. Ang local police chief na nashock nung pumuntang pamilya sa police station dahil hindi sila yung tipo na humihingi ng tulong sa mga pulis, kumbaga mga tigasin ng mga ito. Sila yung tipo na dinedepensa ng sarili nila kasama ang kanilang mga baril. Ang fact na ang mga babae at bata ay nag-hysterical at isa sa mga lalaki ay may blood pressure na umabot ng 140 ay nag-i-indicate na merong nangyaring super out of ordinary. Ayon sa kwento ng pamilya, lahat ay nagsimula bandang alas 7 ng gabi nang ang kanilang kaibigan na si Billy Ray Taylor ay umalis para kumuha ng tubig sa balon. Sa kanyang pagkakabigla, nakakita siya ng isang kumikilang na bagay sa kalangitan na nagpapakita ng makukulay na kulay na parang baghari. Tahimik itong lumapit sa bahay at lumapag. Sa simula, pinagtawanan lang ng mga Sutton at ni Billy ang claim niya. Pinagtripan lang daw siya nito. Pero matapos ang isang oras,
may nangyaring hindi maipaliwanag. Ang aso ng pamilyang Sutton ay tahol ng tahol na nagtulak naman kay Billy Taylor at Lucky Sutton na pumunta sa likurang pinto. Doon, nakita nilang isang creepy glow at ang tanawin ng isang small humanoid creature na inuobserbahan sila. Ang nilalang na ito ay may taas na 3.5 talampakan na may isang bilog na ulo na tila masyadong malaki para sa kanyang katawan. Ang kanyang mahabang braso ay halos abot sa lupa at sa dulo ng bawat braso ay may matutulis na kuko. To add to the weirdness, ang mga mata ng nilalang ay kumikinang na isang dilaw na ilaw. Ang ilan ay tinawag ang mga kakaibang nilalang na ito na Hopkinsville Goblins. Now, imagine mo ang scene na ito sa rural Kentucky. Dalawang takot na lalaki ang nagdala ng 20 gauge shotgun at caliber 22 na rifle at binaril nila ang nilalang. Remarkably, tuloy lang ang nilalang sa pag-approach sa pintuan sa kusina nang nakataas ang kamay bago biglang umalis dahil nga sa tunog ng baril. Hindi nagtagal matapos ang first encounter, ang mga lalaki ay nagsabi na may nakita silang isa pang nilalang na lumalapit mula sa gilid ng bintana. Muli silang nagpaputok at muling umatras ang nilalang. Natuklasan ng pamilya na walang anumang epekto ang kanilang mga sandatas sa mga misteryosong bisita na ito. Sa mga rason na hindi ma-explain, nagdesisyon si Taylor na mas mabuti kung lalabas na lamang sila. Habang papalabas, isang claw-like hand ang bumaba mula sa itaas, marahang dumampi sa kanyang buhok. Agad na nagtayuan ang balahibo ni Taylor at agad siyang hinila ng pamilya niya papasok sa loob. Si Lucky naman ay agad na nagpaputok para magambala ang umaatake sa kanila. Pagkatapos ng nakakilabot na karanasan na yun, medyo tumahimik ang paligid. Ang susunod na ilang oras ay ginugol nila ng magkakasama sa loob ng bahay. Kinakabahan na nakikinig sa anumang senyales ng mga nilalang. Ikwento ng pamilya na narinig nilang paulit-ulit ng mga kalmot sa bubong na lalo namang nagpataas sa kanilang tumitinding takot. Bago mag alas 11 ng gabi, inabot na ng takot ang buong pamilya at sila ay nagtakbuhan papunta sa kanilang mga kotse. Nagmamadaling pumunta sa istasyon ng pulis para sa kanilang kaligtasan. Na-imagine mo ba kung gaano kahirap para sa mga otoridad at mga UFOlogists na imbestigahan ang Hopkinsville encounter na walang matibay na ebidensya? Ano nga ba ang paliwanag o teorya na naisip mo na maaring magpaliwanag sa mga kakaibang pangyayaring ito? Nakita ng local police chief ang pamilyang Sutton na sobrang takot na takot. Hindi niya pwedeng deadmahin ang report nila. Sineryoso niya yon kasi alam niya na hassle ang isang malaking labanan ng baril sa kanyang maliit na bayan. Kaya naman tumawag ang pulisya ng mga dagdag na puwersa. Hindi nagtagal, dumating ang state police at military police mula sa kalapit na Fort Campbell at pati na rin ang isang photographer mula sa isang lokal na pahayagan sa farm ng Sutton. Sa kabila ng kanilang masusing investigasyon, hindi nakahanap ang mga otoridad ng anumang matibay na ebidensya maliban na lamang sa mga walang laman na bala mula sa mga putukan. Kinabukasan, bumalik ang mga investigador sa pinangyarihan. Pero hindi sila nakakita ng anumang bakas. May ilang mga lokal na nagsasabi na baka lasing lang ang pamilya o hindi naman kaya ay dahil sa financial issues nila kaya nagplano sila ng isang peking balita para makakuha ng pansin. Na-curious sa incident, ang mga pro na UFOlogists ay sumama sa investigasyon. Hati rin ang mga opinion nila. Kahit agree sila na ang kawalan ng isang physical evidence ay isang hamon, hindi sila agree sa mga notion na ang pamilya ay lasing lamang nung nangyari ito o ginawa lang nila. Lumalabas na ang mga Sutton ay super religious pala at bawal na bawal ang alcohol sa property nila. Dagdag pa rito, hindi nakakita ang pulis ng anumang senyales ng pagkakalasing sa mga kasapi ng pamilya at walang nahanap na matibay na ebidensya ng alak nung pumunta ang mga pulis sa kanilang tahanan. Ang notion ng isang hoax ay hindi rin tumutugma sa mga facts. Naobserbahan ng mga investigador na si Mrs. Sutton, ang leader ng family, ay isang tao na walang arte at super private. Parang imposible na gagawa siya ng isang hoax na mag-i-expose sa pamilya niya sa national scrutiny. Plus, walang mga witness ang may history ng paggawa ng mga weird claims. Pero
Kahit hindi fully convinced ang mga ufologists, ang mas detailed na investigasyon sa mga individual claims mula sa pangyayari ay pwedeng magbigay ng liwanag. Ang green light o glow na sinasabi ng family members ay baka galing sa isang foxfire, isang bioluminescent fungus na common sa mga woodlands o sa swamp gas. Ang first sighting ng UFO na nag-trigger ng encounter ay baka maliit na meteor lamang, lalo na kung may iba pang katulad na nakakita na inulat nung gabing yun. Okay, pero ano naman ang tungkol sa mga munting nilalang mismo? Well, malamang na sila ay isang great horned owl. Ang mga malalaking ibon na ito ay may mahabang pakpak na maaring mapagkamalan ng mga braso, kuko na maaring magmukhang mga sungay, kumikinang na dilaw ng mga mata at malaki at bilog na ulo. Ang laki ng isang malaking great horned owl ay tumutugma sa paglalarawan na ibinigay para sa pinakamaliitan nilalang na nasaksihan ng pamilya. Ang mga kwago na ito ay aktibo sa gabi at maaaring maging super aggressive kapag dinidepensahan ang teritoryo nila. Ang suggestion na ang mga nilalang na ito ay baka mga great horned owls lamang ay dumagdag sa isang interesting twist. Paano mo iisipin ang pagkakaroon ng kwago ay makakapagpaliwanag sa mga pisikal na paglalarawan na ibinibigay ng mga saksi? May naisip ka bang iba pang natural na pangyayari o nilalang na maaring mapagkamalan bilang mga nilalang mula sa ibang planeta? Ang Hopkinsville encounter ay isa sa mga UFO sightings na madaling baliwalain kung titignan mo ang katotohanan. Nakakaakit isipin na ang pamilya ay nakakita lamang ng isang meteor na dumadaan sa langit at pagkatapos ay nagkaroon ng isang mabangis na imahinasyon tungkol sa pag-atake ng mga kwago. Baka naman uminom nga sila ng kakaunti o baka nagkaroon ng mass hysteria na nagpa-confuse sa kanila na ang mga ibon ay mga alien na nagdulot naman ng takot sa kanila. Pero wait lang kasi hindi lahat ay convinced sa explanation na ito. May mga solid believers pa rin na naniniwala na totoo ang encounter. Sinasabi nila na ang mga nilalang na nakita ng pamilya ay mas mausisa kaysa mapusok, kahit na harap-harapan na itong pinapaputukan. At seryoso kailan naman naging bulletproof ang mga kwago? Mabilis namang itinuro ng mga ibang believers na ang mga skeptics ay laging sinisisi ang mga alien sightings sa swamp gas. Ngayon, pag-usapan natin ang bahagi ng kwento na tila pinaka hindi makatotohanan, ang mga alien na natakot sa putukan. Mahirap paniwalaan na mga nilalang na super advanced para makapaglakbay sa iba't ibang galaxy ay matatakot sa tunog ng isang baril. Pero teka lang papaano kung mga tunay nga nag-goblins sa mga ito? May paraan ng mga tao na maniwala sa gusto nilang paniwalaan. Kung totoo man o hindi ang mga Hopkinsville goblins, isang bagay ang tiyak. Silang nagpasikat sa konsepto ng Little Green Men sa pop culture. At dito na nagtatapos ang ating video. Tinalakay natin ang mga mababangis na mga pahayag, ang mga mapagdudang mga teorya at everything in between. Pero bago tayo magtapos, gusto kong marinig ang opinion mo. Iligay mo naman ang iyong saloobin sa comment section tungkol sa nakakilabot na kwentong ito. Totoo bang mga alien sila? Matatalinong mga kwago? O marahil ay may mas misteryosong bagay pa ang mga Hopkinsville goblins? Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.